Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos, sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin. Ka namin, dahil
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming mga bagong nilikha sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ang mga gawa ng iyong pag-ibig ay iyong kalugdan, at ang mga bakas ng lumang paglikha ay iyong pawiing lubusan. Sa pagdating ng iyong anak na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang iyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak na taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat ng kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Nawa'y magpuri sa'yo ang lahat ng mga tao. Hallelujah.
Kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin upang umiral sa amin. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawaing ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga, mga kapanalig. Sa atin dito, sa ating studio, sa lahat ng nakikinig at nasa live stream po natin, tayo po ay patuloy na ginagabayan ng Panginoon papunta sa Pasko ng Pagsilang. Ngayon, siguro kayo na umaga, magmula kagabi, milyon-milyong mga Pilipino ang pumupunta sa kanya-kanya mga parokya, mga kapilya, mga katedral, sa iba't ibang mga dioceses at dioceses. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sabi nga nila, kung nasaan ang Pinoy, nandoon ang simbang gabi. Kahit nasa mga bansa na mga kapatid nating mga Muslim, meron ding mga simbang gabi doon, no? Kaya sa bandang Dubai, bandang Qatar, no? Sa Europa, sa Amerika, nagsisimbang gabi din. Sama-sama tayong ihanda natin ang ating sarili sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. At ngayong unang araw ng ating Misa Aguinaldo, 16 ng Disyembre, sabi nga nila, langkay-langkay. Kanina, papunta ako dito, langkay-langkay siguro yung galing ng simbahan, nagkikwentuhan, at sama-sama bumibili ng pandesal. Hindi ko alam ang kanilang palaman. Star margarine ba o peanut butter? Ano pong gusto nyo ngayong umagang ito? Pero magandang isipin na binabalik tayo sa isang tradisyon ng paghahanda. At ang Pasko, babalikan muli natin yung kwento ng ating Panginoong Hesus. Hindi ito kwento ng kasaysayan na ating binabalikan, pero ito ay isang imbitasyon para ating makadaupang palad ang Panginoon araw-araw sa ating buhay. Magandang ulitin ko yun, ha? Hindi ito yung kwento na narinig mo at babalikan mo ulit yung kwento at para maalala mo ulit sino bang nagpunta doon sa sabsaban? Hindi. Pero itong kwentong ito ay isang imbitasyon para sa atin para makita muli natin ang ating Panginoon. Makita muli ang hiwaga ng kanyang pag-ibig at patuloy natin itong madala sa ating buhay. Tara na ho. Ngayon inuumpisahan natin ang ating Misa Aguinaldo,
ang paghahanda para sa pagdating ng ating manunubos. 3 bagay ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayong araw na to. No? Starting with letter T, para wag natin makakalimutan. Una, tender welcome. Yan. Di ba, pagpapasok ka sa bahay, merong isang tatapakan ka nakalagay ay welcome. O, di ba? Meron din ako sa isang opisina, nakita ko, ang haba-haba, magmula taas hanggang baba, nakalagay ay welcome. No? Mabuhay sa Pilipinas. Tender welcome. Sabi sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaias, ang mga dayuhan, ang mga hindi kabilang ay mabibilang sa tahanan ng Panginoon. Lahat ng tao. At yan din yung sinasabi ng ating Salmo Responsorio. Lahat ng tao. Sa ating mundo ngayon na may mga linya, doon ka, dito ako. Sa ating mundo ngayon na punong-puno ng prejudice. Sa ating panahon ngayon na punong-puno ng dibisyon, kanya-kanya, pati mga magkakapatid. Wala na akong sasabihin kung sino yon. Kanya-kanya. Sa ating dibisyon ngayon na ang layo-layo ng mahirap at mayaman, ang layo-layo ng puti at itim, ang layo-layo natin sa isa't isa, napakaganda yung mensahe ngayong ating unang araw. Ang Pasko, ang Diyos, ang kanyang mabuting balita ay para sa lahat. Sa lahat. Ito ay para sa lahat. Hindi lang tayong makanakalaya dito ang magpapasko. Pati po yung mga nasa bilangguan, totoong magpapasko. Hindi lang tayo malulusog ang magpapasko. Pati yung mga may sakit sa hospital, magpapasko. Hindi lang yung mga meron ang magpapasko. Kahit po ang ating mga abang mga kapatid ay magpapasko. Ang pagdating ng ating Panginoon ay para sa lahat. Ang mabuting balita ay para sa lahat. Kapanalig, kung ikaw ay pili mo mag-isa ka, kung ikaw ay dumadaan ngayon sa hamon ng buhay, o sa ating mga kapanalig na nasa hospital, nagbabantay, nakaupo ka sa isang silya, tabi mo ang iyong mahal sa buhay na may sakit. Ang Pasko ay para sa iyo. Ang Pasko ay para sa ating lahat. At ang kabutihan ng Panginoon ay para sa lahat. At ganoon na lamang ang inuudyok para sa atin. Na dapat tayo ay mabuti, hindi para sa mga pinili. O yan, ha? Huwag kang magiging mabuti para sa iilan na pinipili mo. Huwag kang magpapakita ng kabutihan at gagawa ng kabutihan para lamang sa mga iilan na piling-pili mo. Hindi. Ang kabutihan, ang mabuting balita ay para sa lahat. Para sa lahat. Yun ang totoong diwa ng Pasko. Ang Panginoon dumating, ang kabutihan ay para sa lahat. Kaya tayo din, ang kabutihan na gagawin natin ay para sa lahat. Hindi yung magbibigay lang sa iyo ng regalo ngayong Pasko. Pero kahit yung mga hindi, mas maganda kong magbigay kaysa ko tumanggap. At mas marami tayong maibibigay ngayong Pasko. At ito ay para sa lahat. Ito yung tinatawag nating tender welcome. No? Welcome, yakapin natin. Dahil ganyan ang Panginoon, yumayakap sa kanyang pusong patuloy ng may ibig para sa lahat. Ikalawa, yung letter T natin ay testimony to the truth. Diba? Pagiging saksi sa katotohanan. Ito yung sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon. Alam nyo, kagabi, siguro ngayon, meron pang mga iilan,
Ang dami-dami mga ilaw. Tuwang-tuwa ako pag Pasko na. Kahit yung bahay na dati-dati iisa lang ang bumbilya, ngayon, ang daming ilaw. Yung mga simbahan na dating nagtitipid-tipid sa kuryente, ngayon, ang daming ilaw. No? At iba't ibang kulay pa. Blue, berde, pula. No? Talaga nga naman, may mga ibang lungsod, ang kanila mga parol, puro ilaw. Diba? Ang daming ilaw. At sana hindi lang ito palamuti, mga kapanalig, ano? Pero habang tinitingnan nyo ang mga ilaw na ito, ang mga kanta nating kumukuti-kutitap, di ba? Ano nga ba itong ilaw na ito? Itong ilaw na ito ay ang mga saksi ng katotohanan. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Nagpatotoo si Juan kay Jesus. Ang mga gawain ni Jesus ay mga nagninigas na ilaw na siya ay isinugo ng Panginoon. Sana tayo din. Tayo yung mga ilaw na yan. Yung mga kumukuti-kutitap. Tayo yung nagbibigay ng liwanag sa dilim. Ang ating patotoo, ang ating buhay, ang ating mga kwento tungkol sa ating Panginoon Diyos, yan ang mga maniningas na ilaw sa dilim ng ating lipunan, sa mga hamon ng buhay, ating ikwento, ating isabuhay ang totoo sa ating buhay. At alam nyo, yan yung paghahanda ng Pasko. Yan yung pagiging saksi sa katotohanan. Ngayong 2025, alam ko, marami tayong mga kwento, kanya-kanyang mga kwento. Mga kwento na sinasabing, ito ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Dati-dati, noong Marso, halimbawa ho, ako ay na-diagnose ng sakit, pero tinawid ako ng Panginoon. Ikwento mo yon, kapanalig. Ngayong 2025, kung babalikan mo, matindi ang naging problema namin sa pamilya, pero tinawid kami ng Panginoon. Dumating ang Panginoon. Ngayon, kami ay magiging saksi ng katotohanan. Kami ay magiging saksi ng ating Panginoon. Ikwento mo yung mga kwento ng liwanag. Isabuhay mo yung katotohanan sa buhay. Tayo ay magiging mga kumukuti-kutitap na liwanag na kahit hindi Pasko, may liwanag sa ating lipunan. Tayo yon. Ang buhay mo, ang kwento mo. Yan ang nagniningas na liwanag. Be a testimony to the truth. At yung huli, mga kapanalig, timeless hope. Walang hanggang pag-asa. Ang pagbaba ni Jesus sa atin ay ang pag-asa na ating hinahagan. Kaya ganun na lamang pag naririnig natin yung kwento ng ating Panginoon. Pag naririnig natin yan, palang manghang-mangha pa rin tayo. Ano ho? Kahit pa ulit-ulit, alam mo na yung kakahinatnan, manghang-mangha pa rin tayo. Ilang taon na tayo? Kuya, 60, 50, 70, di ba? Paulit-ulit na lang yung kwento. Pero habang narinig natin yan, mas lumalalim yung ating pananalig sa ating Panginoon. Na itong kwento ng ating Panginoong Diyos, kwento ng kanyang pagbaba sa sangkatauhan, ng kanyang kababaang loob, ng patuloy na pag-asa ng Panginoon na ito ay magpasawalang hanggan. Kaya tayong dumadaan ngayon sa hamon, kahit dito sa ating bansa, dumadaan sa hamon, personal o sa pamilya, balikan ang kwento ni Jesus.
pumasok doon sa kwento at madidiskubre mo, sana mahagkan mo ang pag-asa ng ating buhay. Si Jesus, ang ating manunubos, na kasama natin ngayon at magpasawalang hanggan. Tender welcome, testimony to the truth, and timeless hope. Magandang hagkan yan ngayong unang araw ng ating Misa Aguinaldo. Kadalas ay hindi nauunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Hilingin natin sa Diyos Ama na loobin niyang malaman natin ang kanyang kalooban at matupad natin ito. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at Maobispo ng Simbahan, naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa kanilang buong pusong paggabay sa mga mananampalatayang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway ibatay natin ang ating buhay sa awa at habag ng Diyos at hindi sa mga pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging tapat at totoo sa ating pansariling buhay upang makatupad sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at namimighati, naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng mga taong nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway maranasan ang walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ibuhos mo nawa ang iyong biyaya sa amin. Tulungan mo kaming matupad ng may pusong tapat ang mga pangakong aming binibitawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol,
ni San Camilo at lahat ng mga banal na numuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Tayo magbigay ng kapayapaan sa isa't isa.
sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Narito si Jesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling.
sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat mga kapanalig sa pagdalo sa ating Misa Aguinaldo ngayong unang araw. Maraming salamat sa mga nagsilingkod sa ating misa. Ito yung mga tender, ito yung mga testimony, at dito yung mga timeless. No? Timeless dahil mahaba na po ang ginugol nila dito sa ating kapanalig station. Bukas, mamaya, huwag kayong, sana makompleto natin ang ating mga simbang gabi, ating Misa Aguinaldo. No? Ito po yung ating paghahanda, no, para sa ating Kapaskuhan. Punta po kayo sa Facebook ng ating DZRV ng Radyo Veritas para makita po doon ang mga schedule ng ating mga misa. Patuloy tayong magnilay sa hiwaga at ganda na bigay ng ating manunubos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na't magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutupin, gigising at mananalangin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.